klaro na nato na. The brook represents hidden preparation. Stones become smooth through constant pressure and flow. Nga naman, nganong namili si David sa brook gyud? Kay diya sa brook, makapili siya mga hamis. Nganong mahimo ng hamis? Sa kadugayng panahon nga mahumol siya sa tubig, magkahamis siya. Okay? Mao na siya ang significant. Ang David's life, ang life ni David mga igsoon, shepherd lang siya. Okay? O kabalo siya sa ginatawag ani, asa to ang brook. Asa to mga dapit nga adunay mga bato nga nahumol. Tungod na sa iyahang trabaho. Kay kung shepherd manggod ka, naman po yung mga wolves. Saan yung wolves? Lobo nga katong mukaon sa imong mga sheep. Okay? O si David, nagapractice na siya daan. Okay? Atong tanaw na niya mga ison unsay significance. God prepares his servants in unseen places. Kabin mo, even ang pastors o even ang uban, di kon suguban pa. Abi ni mo tanaw ni mo dayon, hawdaan ang pastor no. Abi ni mo diha lang, but behind the scene daganag mga practice. Magtuon na siya, magwali siya mura sa buang magano sa samin. Ano siya sa iyang expression, facial, iyang kamot, paano mo ana, nga dili mag-ana. Iyan ang praktisan. Si David, before niya na-face si Goliath, niagi na siya kining constant nga practice. Naay siya mga unseen places sa iyang kinabuhi. Before ang public victory comes private shaping. Adunay paghulma sa sikrito nga bahin. Mousab ang Kristohanon. Abi nimo ang Kristohanon nga nidaog daga na kay gubat sa kinabuhi. Abi nimo tungod na sa ilang kagwapo o kagwapa, dili. Tungod na sa ilang tuhod nga nagapiko. Beta, ang Kristohanon, tingala ka nga, Brad, pastor, grabe mong problema no. Namatyan na ka, noda na kagkabtangan, pariho kang Job, tanan-tanan. Usay gingon ni Job? Sa abog ko gikan, sa abog ko mo pauli. Even sa adlaw song kamatayon, praise be to God. Liman mo na. Walay natural nga tao ana nga makaingon. Ang makaingon lang ana katong naay Dios. And behind the scene ana mga igsoon, tungod kay ang Kristohanon nagapiko sa iyang mga tuhod. Unsay pasabot pastor? Nagaampo sa Dios. Nagaprepare sa kaugalingon, sa kasing-kasing o guban pa. Our struggles, our waiting seasons in life, our quiet times are shaping us. Sa mga wait seasons sa atong kinabuhi, mga bahin sa atong kinabuhi o panahon sa atong kinabuhi nga nagapaabot ta, mao ni ang mga butang nga nagahulma kanato. Susama sa bato nga gipili ni David nga aduna siya constant flow of waters. Diha mahamis, diha ma-shape pag-ayo nga mahimong lingin ang atong life pod. Ma-shape ang atong pagkakristohanon. Pinaagi sa constant nga mga pagsulay. Constant mga igsoon nga struggle. Constant nga waiting seasons. Lalo na ang uban nga kanang, diba na may mga couple, nag-wait sila nga magkaanak, dugay panahon wa sila nagkaanak. Isud kay struggle, susama kang Abraham and Sarah sa Bible. It took them about 20 years or 25 years before gianak ang saad nga mao si Isaac. Mo gay nang na-fail si Abraham, yan na lang gidulugan si Hagar nga Egyptian maid niya. It was because lisod kayo ang waiting season. Sa mga kanang farmer, nagatanom sila, dili pwede nga itanom nila karon pagkaugma, i-harvest dayon nila. Nana sa to ang life. Sa atong mga pagtrabaho, gusto ta og success. Gusto ta maangkon nato ang gigusto nato. O buot nato nga maangkon. Pero moagi ta og waiting season. Mga panahon nga kita magapaabot.
and quiet times, mga hilom nga mga panahon, mao ni ang nagahulma kanato. God uses pressure to smooth rough edges in our life. Pareho sa bato, di man yun na siya hamis. Pero tungod sa constant flow of water, gina-shape siya aron mahimo siyang hamis. Mausab ang ato ang kinabuhi mga igsoon. The condition of the stones, ingon niya 5 smooth stones. Smooth stones are refined stones, not rough, not jagged, ready for use, represents our character development. O siya'y pasabot ani mga igsoon, ginamold sa Ginoo ang ato ang kinaiyahan. Okay? Muna ang nagrepresent anang smooth stones. Kinibang atong kinaiyahan nga rough. Murag bato nga kanang dili hamis. Okay? Daway ta mo istorya, daway ta mo act, uban pa dili pa hamis. Natural na siya sa mga baguhan nga Kristohanon. Tingala ka, uy, murag mapandol man ko ani mo istorya. Kay hait man. Ha? Murag maano man ko ani kay murag lain magtaras, mangisnab man. No? Muna ang mga rough ages in our life nga pinaagi sa mga pressure sa kinabuhi, ginahulma ta pag-ayo aron mahimong smooth. It represents our development in Christian life. Dili gusto ang Ginoo nga hait lang pud kaayo ta pirmi. Smooth yun ta niya. Kay kung hait ta, inig maduol ta, masamad dahil ng muduls tuwa. Okay? Kanang water, nagrepresent na mga igsoon, sige tawag mga constant pressure sa tuwang kinabuhi. Mo nang dili ka, mangluod sa Ginoo kung sulayan ka. Ayaw pangluod. Siya mangluod tas Ginoo, no? No ta Lord. Siya manaoy, sige tagsimbang. Ano, mang naagya po'y pagsulay. Abin mo, ang pagsulay mang God, kalakip na sa tuang life. Na kay Christ og wala, na kay pagsulay. Asa man ka, na kay pagsulay nga walay Ginoo, na kay pagsulay nga mas dako ang Ginoo. Dili na lang ka. Musimba magag sa dili sa Ginoo, actually naagid na ang pagsulay. Ang nakanindot lang anong mugaan. Ingon ang Bible, take my yoke. For I am lowly. Ingon niya nga, ang akong yugo, gaan lang, light lang. Okay? Natay mga pagsulay, anong light lang, gaan lang kaayo. Nga naman, sa pagpasan nimo sa imong problema, kauban nimo ang Dios. Adunay mga panahon jud anas tong kinabuhi. God values inner preparation over outward appearance. Ginatagaan sa Ginoo og bili tong mga preparasyon sa tong kinabuhi, dili ning gawas nun. Unsa ni Brad? Spiritual ang gihisgutan. Ang pag-prepare sa atong kinabuhi, spiritual life, spiritually mga igsoon, mao nang ginatagag value sa Ginoo. Mao ni kung makita nimo diya, Saul's armor versus David's stone, tan-aw nimo i-compare nimo na layo gyud kayo na. That represents sa mga ginatawag natog man's effort versus God's instrument. Mga effort sa tawhanon nga bahin, mausab na asa to ang life. Natay kaugalingong effort nga ato lang. Ang stone nga nakang David o ang sling nga nakang David, it represents instruments sa Ginoo. Mas nindot ang instrumento sa Ginoo kaysa sa ato ang mga effort. Number 3, mga igsoon. Nga nung 5 stones mangyod. Ato na yung mga scholar nga nagano ani. Tawag ani hatag og theory. Okay, tanawon adto sa tas sa mga controversy. Ang uban nagingon nga tungod kay si David nakabalo siya nga si Goliath naapay mga igsuon. Actually, usa lang ka buok ang nitama sa forehead ni Goliath. Isa lang ka buok. Pero naay upat nga nabilin. Kay 5 man ang gipili. Okay. Ingon sa uban nga nag-andam si David kay kabalo siya na igsuon si Goliath. Okay? And then ang uban nagingon mga igsuon 5 kay kung musipyat ang isa napay upat. Pero unsay significance ana karon
sa ato ang life. Nganong 5 gyud? Murag mapasil tana, no? Ingon niya mga igsoon, adunay spiritual picture ni siya. Ingon sa uban, ang number 1 nga bato nga smooth nagrepresent sa faith. Number 2, ang ikaduha nagrepresent sa prayer. Number 3, sa Word of God sa Bible. Number 4, obedience, pagsunod sa Ginoo. And number 5 is ang courage. Ang standing firm despite of fear, mo ni siya ang courage. Aduna kay kaisog. Mauto ang mga 5 stones nagrepresent sa prayer, sa faith, sa prayer, sa Word of God, obedience, and courage. Okay? Ayaw adto sa gubat nga dili ka makaandam. Unsay pasabot ana, Brad? Ang faith, mga igsoon, dili na siya mulayo sa ginatawag nato preparedness. Ang faith dili siya ginatawag nga ang pagpili ni David sa bato, it is intentional, it is not out of panic. Unsay pasabot, pastor? Dili kay pagkita niya kang Goliath, nagdali-dali na yun siya, mamili na lang ko diri 5. Dili. It is intentional nga 5 gyud ang iyang kwaon. Ang pagtuo, it means nagtuo siya sa Ginoo nga mudaog siya. Pinagi sa sling o sa bato. Pero nganong 5, it is because it represents ang faith, dili magkuyog ang preparedness. Ang pagpangandam. Nagtuo siya nga mapildi ni si Goliath, pinaagi lamang sa sling o sa bato nga smooth, apan nangandam siya og 5. It is because ang faith kailangan niya og preparedness o pagpangandam. Amin mo, God gives multiple resources. Kaya si Ginoo nga bisan unsa nga resources iyang gamiton sa ato ang life. Ang ato lang buhaton ang mangandam ta. The selection of the stones, nganong iyag yung gi-choose. And he chose him 5 smooth stones. Sige nga na ako gayna. David was intentional. He didn't pick randomly, he chose carefully. Wala ingon na kanang kalit-kalit lang nga yang ang bato dili nag represent ni nga iyag yung gi-intend. God uses what is deliberately selected and surrendered. Carelessness leads to weakness in battle. Unsay pasabot ani mga igsoon? Ang ginapili sa Ginoo kadtong mga butang nga gi-select gyud o gi-surrender. Ang bato nga iyang gipili, smooth na daan. Nagrepresent sa kanang niagian na siya daghan kayo nga tubig mo to'y na smooth na siya. Abi nimo ang Dios mo gamit sa mga tao nga naandam ng daan. Katong kasing-kasing nga nahalad ng daan sa Dios. Katong kinabuhi nga gibag-o sa Dios. Katong kinabuhi nga gitugyan na diha sa Ginoo mo nay gamiton sa Dios. Kuna maingon ta nga, pastor, pwede na ko mamastor. Pwede na. Kung sa tanan nimo, preparado na ka. It means ang imong life nakahaom sa kabubuton sa Dios. Wala ni siya nagbase sa imong kaalam. Wala ni siya nagbase sa imong giskwilahan. Wala ni siya nagbase ni unsang mga butang diploma nga naa ka. Nagbase ni siya sa surrendered life. Kung ang imong kinabuhi nakasurrender na ba sa Dios o wala pa. Mo to'y significance mga igsoon. Kining carelessness leads to weakness in battle. Kung careless si David ato, bahala na ning hamis. Kay kung moingon ka na sling si David, po siya ka ng kayong something nga ginaano dia. Kung sa to anak ka ng kuyot. Kaano mo ng kuyot? Kanang ginasling dere, Dito mo to niya ibutang ang bato. Kung rough to siya, kung dili to siya hamis, inig-ana niya, kay mo man to niyang bala.
Kasi nag-ano ani katong batan-on pa kaniadto nga pintik-pintik. Sito kay tana mga babae. Kabalo pod mo mga tirador pod ding mga babae dire. Oh, kanang ano ba, pintik kanang mo ano kaog kanang langgam, no? Kanang mga piso pa kayo, punga. No? Nana si ana diri. Kung dili smooth ang yang ano, pag ana niya diri, dito pa lang pagkuha niya, samdan na siya. Og mo stuck to siya. Kailangan og smooth. Dili pwede si David careless. Bahala na. Murag sa to ang life ba? Bahala na ni. Oh. Bahala na ni. Puro bahala ba no? Minsan sa atong life, dili na pwede. Ang faith of preparedness and intentional, magkuyog na siya. Kay kung bahala, pare ako, bahala na ni. Ya, wala jud. Kay dako kog pagtuo. Unya karon kung mapakyas ko, maingon na dayon ang simbahan. Pastor na mo, bot-boton na. Ano naman? Wa niya gituman ang young pledge kay careless man. Ingon mag 100K ko. Na. Dili na pwede. Ang faith and preparedness, intentional, magkuyog na siya. How to balance that? Akong gingon na to dati. Faith is good, but we need cash. Intentional. Pero gikan sa kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo. Dili ko against sa nang mingon ka nga, nag-pledge ka beyond sa imong capacity. Dili ko against na. Kay wa ko kabalo sa imong pagtuo nga mas labaw pa sa akong pagtuo. Clear tana. Okay. Ulo ko kabalo. Pero see to it nga magkuyog ang preparedness like David. Kabalo siya nga matumba si David, si Goliath, pinaagi sa sling ug sa bato. Pero intentional siya sa pagpili. It means intentional siya sa iyang pagpangandam. Gipili gyud niya ang 5, dili kay isa lang. Pwede si David mo pili og isa lang, kay isa lang gyud ang ano. But because si David nasabtan niya nga ang pagtuo mag-uban ni siya ang pagpangandam. Dili pwede nga dili mangandam. Be intentional in your spiritual life. It means we need prayer, we need Bible reading, we need holiness. Mo ni ang application sa tong kinabuhi karon. Sa atong mga battle nga maagian, ugma unya hangtod sa katapusang adlaw sa atong kinabuhi, kinahanglan ta og pagpangandam. Kay makot off guard ka, kanabang pagsulay nga wa nimo damha nga dako day kayo. Abi nimo ako nagpuyo man yun ko sa Sabang. Sa ni Sabang? Magtagbo ang dagat o ang tubig. Karwasher man ko diya Sabang dati. Pero akong buhok dati, ana pa. Bugoy mo pa. Ang Ginoo mo gamit pud og bugoy. Bugoy nga gisurrender na ang iyang life. Washing ko na sa una, mag-brief ko na sa una ba? High school na ko? Pantod mo graduate na ko high school, tingala akong classmate, tatawan ko sa akong classmate. Kaya na may tulay anang Sabang dati. Na sila, tao, dalian ni sibat na po ni Gayna ba para mag-washing. Diya ko nagbuyo anang naay tubig. Diya ko mga igsoon, abi ni mo, diya sa tubig. Okay? Nindot kayo akong mga history diya. Nindot kayo akong mga diya, pero may uban na dili mayo. Bugoy lagi ko. Pero diha pod ko gimold mga igsoon. Sito ko anang yung nga bato nga lingin. Sito ko anang bato nga hamis. Disikos diha ko. Okay? Kailangan nimo gyud in terms mamanak ka. Dili tong random lang nga picking. Prayer nato, Bible reading nato o pagkinabuhing balaan, importante na sa atong pagsagubang sa atong Christian life. Abi nimo kay diha man ko gikan sa tubig. Abi nimo kanang inig baha, mag-una na ang gamay nga tubig nga lubog. Nga abi nimo kung kumpiyansa ka, ay gamay raman ang baha. Kuan pa na kanang pure nga kanang
brown kayo. Mag-una na siya. Shh. Mabaw-an nimo kung dako kayo ang mukuan kay ang unahan na ang bato nga muligid kusog kay na pagbug mo ana na dito pa dako na. Pero naay baha nga gamay ra gyud kayo. Mulabay pang pila ka minuto o half hour bago ang dako. Karon kung dili ka mangandam ana, kay washer man ko. Usahay dito ko sa silong sa ban, mga dili ka pala nga ban. Ana ko dito nya lubog naman. Gamay ra ni. Dili na pwede. Isibat juday nimo ng van. Ingnan na nimong driver, boss, naay baha. Kuhaan na daan ng van kay kung di nimo na kuhaon anod juda. Sa Christian life nato kung kumpiyansa kaayo ta. Gamay ra ning pagsulay. Gamay ra ni kayo. Kung wala kay Bible reading, butangan dayon ni sita ng imong kuan. Ingon ang Ginoo, isupply niya ang imong need. Pero nganong wala man. Kung dili ka mo basa ang Bible, wala kay pangsagang. Kung tagaan kag tentasyon, kung wala kay pagkinabuhi diya sa pagkabalaan, dili ka kasagang. Kung naay kung pagsulay, wala kay pagampo, wala kay deep relationship or fellowship with God, makot off guard ka. It means, makot by surprise ka sa mga problema. Muna ang uban, tingala ka, Kristohano na, pero nganong natagak? Nganong karon na backslide? Nganong karon magkadiin-diin na? It is because walay pagpangandam. Like David, nangandam jud siya mga igsoon. The purpose of the stones, it is for battle. Ang original nga use sa stone, mo ni sa karaan ginabuhat og kanang gitawag ang stone mo adto man sa rock kay mo tubo man na siya. Karon mo ning ginagamit sa balay kanang sa ilang karaang panahon, mo nang ilang ginaanuhan lang nila kung sa tuwa pa simento, ginapakan-an lag simento, mo nang ilang wall. Dili na ang original niya nga para gyud ana. Pero gigamit lang siya ni David kay ang nagrepresent ana bisan simple nga mga butang kayang gamiton sa Dios. Simple nga kinabuhi, mayon ka wa ko'y giskwelahan pastor no, gamiton ka sa Dios. Samot na kung nakay giskwelahan. Pastor wala ko'y talent. Kay pati mangluwa pastor yabag mangyud. Saon ako ni. Grabe na po nung iban sa mangluwa yabag daw. Wala gyud ko'y talent pastor. Dili na kay talent. Kaya lang, wala ni mo gigamit. Wala yung pwede makaingon sa kuwaron nga way talent. Natatana no eh. Naiuban maayo muluto. Oh. Maayo muluto. Gani, naay nagluto ron. Natay pagkaon ron. No? Natay talent, kanya-kanya. Usahay lang atong talent, dili nato ginapagamit sa Dios. Ang talent nga itong makita karon din usahay atong ginaisip nga talent, katong mo kanta, katong mo Sunday school, katong mo sunglid, katura itong nabawaan natin, dili naghantag talent. Oh, kabalo gani ang mga babae mamanday, ubang babae. Wako na ingon dire nga, pag ano na to glote, kamo ang mamanday, wako nagingon na ha. Klaro na to nigmayo. Na may mga lalaki ro. Brother Jim, rag makaano ni si dito. So pagbalik ipapandayon na to. God uses simple things for great victories. Gamiton sa Ginoo ang simple nga mga butang aron sa dako kaayo nga gitawag nato kadaugan. A sling and a stone defeated a giant. Imposible kayo na. All throughout sa history. Morning usa sa mga history, bata pa ka sa una, pag maingon kag David, maingon ka katong putot ba? No? David katong putot na siya. Gulayat ka to ng tangkad. No? Di kayo nato mapansin tong sling. Pero kanang sling o kanang bato, dako kay kahimuan na mga igsoon, dako kay na gina-represent sa ato ang life. Kay mauna siya ang ni-defeat sa giant. Sa ato ang life, ang gagmay nga mga butang gamiton sa Dios. Ang atong kinabuhi pod bisan unsa ka simple, pwede tang gamiton sa Dios. The power was not in the stone but in God. Kining pastor nga ginagamit si Ginoo karon nga tudlo sa inyo ha. This is not the power.
But the God whom I trust, siya ang adunay power. Instrument lang ko. Kitang tanan nga naa dinhi nangalagad sa Dios. Mga instrumento ta sa Ginoo. Muna ang glory and honor belongs only to God. Soli Deo Gloria. Ang himaya iya lang sa Dios. Ingon niya sa 1 Samuel 17:45, I come to thee in the name of the Lord. Wala siya naingon nga, Goliath, ang akong panglaban sa imo, kinirang bato, kay gamhanan ning bato. Wala. Ingon siya, nianhi ko in the name of the Lord. That's why sa atong mga prayer, in Christ Jesus' name, Amen. It is because ang atong mga prayer, ihatod nato in the name of God. Ang mga victory sa atong life, in the name of God. Ma-defeat nato ang mga trials, struggles, kinabuhi, in the name of God. Dili, ingon pang Sakaraya 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit of God, saith the Lord. Dili tungod sa kusog, dili tungod sa kaalam, dili tungod sa abilidad, it is because of God. Gigamit lang ang sling, gigamit lang ang bato, gigamit si David as an instrument nga ba-defeat si Goliath nga kanunay nagamak sa army of Saul sa Israel for God to deliver His purpose, victory sa life sa mga Israelite people. Munang atong life, wala gyud tay ikapasigarbo. Dapat kanunay jud unsa man, down to earth. Unsa man, tamak nato perme ang ato ang tiil on the ground. It is because kung wala ang Ginoo, wala ta unsa ta karon. Ang mga victory nga atong naagyan, thank God ato ang nadaog. Thank God na imo kang malampuson sa imong pag-eskwela. Thank God nga nakay trabaho nga maayo karon. Thank God kung naa kay negosyo nga nahimong fruitful karon. Thank God kung naa kay kaalam nga imong nabatunan karon. Thank God tanan. But ayaw kalimti nga kanang tanan nahitabo, it is because of God. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang challenge karon, unsa nga brook sa imong kinabuhi nga ginagamit sa Dios karon nga iya kang hulmahon? Are you allowing God to smooth your life? Ginaalaw ba nimo ang Ginoo nga ang mga edges sa imong kinabuhi, ang mga rough sa imong life, himuong smooth sa Dios? It represents your character. Ginatugutan ba nimo ang pulong sa Ginoo nga maoy mo usab sa imong kinabuhi, o karon ginapaningkamutan nimo sa imong kaugalingon nga mabag-o ka nga walay Dios? Actually, mga igsoon, daghang panahon sa akong kinabuhi, gusto na akong magbag-o kay kaniadto na ako sa bisyo, di na ako nagkaulaw. This because it is my testimony. Dili sa ingon nga anak kog pastor, perfect ng akong life. No. It is because I am broken. I am helpless. But because of God, gibago ko sa Dios. Because I surrendered my life to God. Gialaw ba nimo mga igsoon ang Ginoo sa imong kinabuhi? Are your stones ready for battle? Ang imong mga bato nga gigunitan karon, ready ba ka sa battle? Kung maabot ang problema karon sa imong kinabuhi, mawad-an ka o unsa man kabtangan tao nga imong minahal, are you ready? Mga igsoon, are you prepared? Kung prepared ka, how prepared are you? Nga ma-face nimo ang mga battles in life. You need the Lord. We need the Lord sa atong kinabuhi. Atong idukot ng uloy yung atong mga mata, let us pray.